So yun na nga, kasi ang gulo ng paglakad ko kanina, papunta kami ng Mount Ugo and at the same time, papunta rin kami ng Baguio. So paano mangyayari yun? Siyempre hindi mamahati yung katawan namin. Siyempre may set A saka set B. Yung set A papunta na ng Unplug, one of the nicest campsites sa Baguio. Within Baguio siya, hindi siya outside of Baguio. Talagang nasa, I think pinakamalapit sa kanya Camp John Hay or within Camp John Hay siya. Pero kami yung set B na papunta ng Mount Ugo. Sabi ni Kirk, yung trail daw ay light trail lang. Nag-promise siya agabi na light trail lang. Sobrang chaotic ng umaga namin. And mga hindi pa na-set up yung radyo. Mga kape namin ay pinagbibili lang namin sa instant lang, no? Papunta na tayo ng hindi ko alam kung ano. Dahil di tayo nakapag-briefing din. Yun pa yung isa, hindi kami nakapag-briefing. Rolling na kami. And sabi ni Tita Ellen, rolling na kami. At kailangan ko na mag-seatbelt at bibidyo-bidyo na lang kami sa iPhone. So, bye-bye. Kita-its mamaya siguro sa trail na. Kasi kailangan namin kumain at magpahinga rin. Hindi ako nakatulog. Halos gaganon-ganon na ako sa Ipilex. Halos mabangga ako na yung kotse. Alright, sige. Let's go. Kasama lang yung mga tao, lahat magkakasama. Good morning, nandito tayo ngayon sa Petron, Tipilex, kung saan nag-regroup at nagkita-kita yung mga tropahan ng Mototesto Overland Equipment Philippines. So yung iba papuntang Baguio, I think half ng group, around 20 kami, yung iba papuntang Baguio, yung iba diretso na ng Mount Ugo Trail. So yan, coffee lang, tapos so napakaraming tao, tingnan nyo. Yan, sobrang daming tao. Definitely, kanya-kanyang mga lokasyon panorte. Napakaganda ng araw. This trip is powered by Petron. Yan syempre yung pinakagamit natin na diesel. Iba pa rin yung biyahe sa umaga, no? Wala pang ganong tanawin pero ang sarap na agad sa pakiramdam. Expressway pa lang pero ramdam mo na yung katahimikan, malamig na hangin, banayad yung takbo, at unti-unting lumilitaw yung araw. Tahimik pero buo. Minsan yung mga gantong kahit nag-umpisa pa lang yung biyahe, basta kasama yung pamilya at mga kaibigan, sapat na para mapangiti ka. So yun, exit kami kanina sa Villasis sa Rosales. So around 3 hours and 38 minutes pa yung biyahe papunta sa Mount Ugo. First time naming lahat. Actually hindi pala si Donna nakapunta na doon at amoy baka daw doon. Amoy baka na si Donna. Amoy baka si Donna. So looking forward kami sa amoy baka. At syempre yung sa magandang scenery. Napakagandang lugar noon. Naging camping area na siya. Sobrang daming camping spots. May nakita pa sila Kirk dun na dala lang PG1. Mag-asawa sila, dun sila nag-camp, nag-overnight. May mga tindahan din na pwedeng pagpilan, pagpalutuan ng pagkain. So hopefully malamig ang klima kasi tingnan naman yung araw. Yan na naman po yung araw. Summer kasi, so hindi maiwasan na talagang tagaktak sa pawis yung init. Taas naman tayo ng bundok. Hopefully makisama yung panahon, makisama yung weather at makamtan namin yung inaasam namin na lamig. It's been a while since bumiyahe kami. Buong March puro event yung nangyari. Nag-umpisa ng Philippine Camp Out, Camping with the Chefs. Na-invite pa tayo sa Ford Ranger East Philippines na induction. Wala yung mga ganito na mahaba yung biyahe, overlanding talaga. So sobrang na-miss namin to. Kaya ngayon, may bago kaming camera, may bago kaming drone. Hindi pa nga natetesting yung drone. Para talaga sa trip na to yun. Pinagandaan na namin lahat. In-upgrade namin lahat ng gamit namin.
para sa mga upcoming trips pa, hindi lang tong Mount Ugo trip plus Unplugged, but also yung mga trips natin papunta ng Samar, Leyte. Sobrang dami pang aabangan, sobrang dami pa naming masashare sa inyo na mga overlanding trips natin sa Philippines, no? Mas mapromote pa natin yung ganda ng Pilipinas. Mga unusual kasi pinupuntahan ng mototesto kung naano nyo naman, kung napapansin nyo naman. One of which ay itong Mount Ugo. So kita tayo mamaya sa Mount Ugo. Yun muna yung kwentuhan natin. Balikan ko kayo mamaya. Hello po, good morning. Ay, sorry! Ate Roma, let's go. Yan, kuya, kamusta? Let's go. Sir Mike, ilang beses na kaming pumunta pero wala pa rin kaming nakuhanap. Baby, hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me. Parang botete, no? I feel like summer 15. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me. About how I loved you, gon' love you like summer 15. After nung Mrs. F. Meron ba doon? Oh, Mrs. F. Next doon? Ay. What? Ay. Ngayon ko lang nakita to. Busy ka, bossing eh. Oo, sobrang busy pag talaga nagpapayaman eh. No? Talaga na kasi. Malusog na, parang ng botete, no? Ano daw yung pang Quicksilver? Wala rin pang Quicksilver. Lagyan mo na ng mantika, pre. Mga ilang minuto na lang tayo from Mount Ugo. Pero syempre, nagutom ang mototesto team. Ayan, breakfast muna tayo. Ayan, boss team. Lagi ba ang kumakain dito? Oo, dati pa nagmamotor ako dito. Yun. Saka sa Maligo kami dumaan, napakaganda, di ba, boss team? Sa Mrs. G, pag nagmamotor daw sila, boss team dyan, sa Mrs. G lagi kumakain. So, alamin natin kung ano yung mga pwedeng mabili sa loob. Okay la. Okay. Yan yung mga menu nila. Kape, may mga combo meals, mga silog, long silog, hot silog, pork silog, beef silog, mga ulam, at mga pastries, mga cakes. Marami pang iba. So yun, hindi pa namin alam yung kakainin namin. Ano mga kakainin natin, love? I'll order pansit. Pansit. Ako gusto ko ng... So ito, konting tour lang ng mga... Ayan, meron silang mga sisters. Ano ba't meron ganyan dito? Kasi ang mga tinapay. Siyempre, Tita Red, saka si Tito Edgar. Ang mga love kong mga tito at tita. Ayan, soft drinks lang. Pwede na to. Sa Mrs. G, Don Coty, Biscocho. Parang sa Iloilo lang. So I think ito yung siguro yung specialty nila. Mga cookies. Coconut cloud cookies. Peanut crunch. Ayan. Hindi ko nabibidyo yung pagkain namin. So next na update ko na ay siguro nasa jump off point na kami ng Mount Ugo. Konting break lang to, 30 minutes lang. So yun, see you later sa Mount Ugo na. Bye-bye. Guys, turning left tayo dito sa may signage sa Ugo. Ingat lang kasi corner doon. So yan, grabe na po mga kaganapan dito. Kala namin madali lang, Diyos ko po. So tingin nyo sa video. Ayan, ganyan yung mga dinadaanan namin. Partida wala pang drone ha. Kasi, well, sa drone kasi, ano yun eh, mas wide yung shot, yung kita mo yung big picture. Pero pag Insta360, like this shot, at yung mga tire shot na ganito, ayan, di ba? Kitang-kita nyo yung, hindi naman mahirap, pero kitang-kita nyo yung
a bit of challenge sa trail na to. Si Kirk talaga medyo budol. Medyo budol Wala talaga. naman to sa vlog. Wala to sa vlog niya eh. Anyway, pakita ko sa inyo yung nasa harapan ko. Ay namin pala. Yun. Ang ganda ng lugar. Sobra, di ba? So yan, makita nyo yung mga lokal natin. Yan, hello po. Hello po. Balikan namin kayo. Punta, video lang ulit kami. Sobrang saya. Light trail lang, promise. Pero mag-i-enjoy kayo for sure. Sumikat ang Mount Ugo noong 1987 matapos ang isang trahedya, isang crash ng eroplano na humantong sa pagkakadiskubre ng ganda ng bundok na ito. Mula noon, naging daan ito ng mga mountaineer at naging tahanan ng maraming alaala. Ang Mount Ugo Trail ay isa sa pinakamahaba sa Luzon. Umaabot sa mahigit 30 kilometro ang kabuuang trek depende sa entry at exit point. Kadalasan mula Itogon hanggang Cayapa. So nakita niyo yung i-assault namin at yan, si Aurora. Sabi light trail lang oh. Tingnan niyo. Subo. Semento na to soon, oh my god. So yan, pakita ko sa inyo. Graba. Mixed feelings ako, nalulungkot ako na, pero at the same time masaya kasi syempre yung mga lokal business nila, mga negosyo mas madaling makapag-angkat ng mga gulay. Yun naman talaga yun eh. Pero syempre minawasak natin yung bundok in a good way, inaayos naman. So ano siya, 50-50 for me. Yun ang opinion ko. But if it's for the benefit naman ng mga lokal, that's all good. So yan, sundan na ulit natin sila. Ganda, Mount Ugo. Sa bawat tanawin sa Mount Ugo may kasamang kwento ng mga paang dumaan sa maputik na daan ng pawis at panalangin sa bawat akyat. Ngayon na may halos konkretong kalsada na, mas madali na yung daan pero hindi ibig sabihin na nabura na yung mga alaala. Nariyan pa rin yung mga kwento na nanatili. At habang may umaakyat, may bagong kwentong isinusulat. Kahit nagbago ang anyo ng daan, ang puso ng bundok ay nananatiling buhay. So guys, dito na kami sa spot nila Kirk. Kung napanood niyo yung vlog nila sa YouTube channel nila, alam niyo kung ano yung tinutukoy ko. Sila nag-overnight, nag-lunch. Kain na tayo, madaming hinanda sa atin, mga itag, lahat ng masasarap dito sa lugar na to, inihanda sa atin ng mga lokal na kaibigan natin. So, yan, tignan niyo yung nangyari sa kay Aurora. Diyos ko. Yun po, oh. Grabe. Sabi light trail lang. So yan, punta na tayo. So kanya-kanyang parking lang dito. I think no, in years time, magiging konkreto na yung mga daan dito. Kita nyo naman kasi, no, may mga graba na, may mga truck pa. So as you can see, ito yung ito yung napanood ko sa vlog nila Kirk. Dito yung
Dito sila nagpakulo ng ano ba yun, mga ulam, pati kape, dyan na. So yung mga dating napapanood, dinadala tayo ni Kirk talaga. Yan, ito yung tindahan, legendary tindahan. Wala nang mahirap, narinig ko na yun. Wala, sure na ba talaga? Wala nang mahirap. Wala naman. Sobrang mahirap. Wala nang hirap. Okay. Gugulatin na lang tayo. Pero, Wala nang mahirap pero puro palusong na tayo. pero sobrang na-enjoy namin. Sobra. Sabi, nag-uusap kami ni Kuya Alex nagustuhan namin tong baka ata to. So yan, ito yung tindahan. Dito sa Mount Ugo, madami kayong mabibili. Kopi ko, mga bulalo, noodles, ganyan lahat. So we have Etag chicken etag tinola. chicken tinola, rice na pansit native na- rice. Native rice. Pansit na pinakamasarap. pinakamasarap dahil ubos na, Ito sold out. nilagang etag. At tilagang itag, no? Itag ba o etag? Ayan, so itag. Kamusta? Masarap ba? Masarap nga, kiss mo ko. Smoky. Yun. Pwedeng luto dyan. Sabi nila masarap yan pag hinalo mo sa munggo. Okay. Yun daw yung pinaka... Pinaka top one. Basic. Isa sa top Pero Top. masarap, ako nasarapan ako pagsabaw. sabaw. Parang nakita ko yung sa Itag TV, iba rin yung ano nila. Okay, yun sa kanila nakapack na kasi for sale na yun. Ah, So, okay. ma-order mo na yun online. Okay. Pero yung kumain kayo sa mismong... Yung Kasama sila, Mark? Yung restaurant Oo. nila, doon meron din. Yun, sabaw din yun. Parang may itag, may manok, halo-halo. Parang, ano ba tawag nila? Overload. Overload. Ikaw, bro Khalil, bilang taga Mindanao, kayo dalawa ni Kirk. Ano, masarap. The best. Pagkaing norte kasi, no? May kakaibang lasa pero the best. The best yan. So, tatry na natin dahil maganda ang review. Ikaw, Kuya Alex, anong review mo sa pagkain? Masarap. Masarap. Kung ano pa kain, sulit. Yung biyahe. Yan, sulit ang biyahe. So, let's go. Try na natin. Uy, ba't hindi ko na naman na-record? Kanina pa to. Nag-curve siya. So, tapos yung kabilang side bangin. Tapos dito rin medyo... Alanganin. So, yung mga huling pagsubok. Kirk, Ano? hintayin lang natin konti si Kiel. Medyo malayo pa sila eh. Samaw na namin kayo. We will be down there in a while. Layo na nila. Nandun na sila sa baba. Ayun o. At papunta na kami ng Baguio at masasabi kong ibang klase talaga ang experience. Yung tanawin mula sa mga pine trees, rolling trails, hanggang sa mga simpleng buhay ng mga lokal. Lahat yun nagbibigay ng kakaibang peace of mind. Hindi siya yung tipong sobrang dramatic pero ramdam mo talaga yung tahimik na ganda eh. But I don't need one more try. Oo, mahaba at medyo nakakapagod yung biyahe pero sulit. Hindi lang dahil sa views, kundi sa mga napagtantubo habang nagtitrail. Tungkol sa sarili mo, sa nature, at minsan kahit sa buhay. Simple lang naman yung bundok eh. Walang arte, pero may dating. At minsan, yun lang pala ang kailangan para makapag-reset ka. Right now, 'cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car, drive away down the highway. I can't stay 'cause I know that all I know it's time to go. Kung gusto mong subukan, go! Mount Ugo is not the most popular, but it's definitely one of the most rewarding. You can pass the blame, say what you want, you got nothing on me. Hi, good morning guys. This is day 2 of our Benguet trip, Mount Ugo X Unplugged Baguio trip. At nandito na kami sa Unplug. Di na kami nakapag-vlog kagabi. Actually kahapon pagpunta namin dito kasi pagod na. Konting siguro videos lang. Pakita ko sa inyo. Yan. Kumaano yung ano niya dito? Maybe I was blind Sige lang. forever while I tried Sige, pasok. Sige, okay na. Pasok na. Parap daw doon. right in front Bakit of me. nantet nila? I didn't realize you were Hi. my dream. Kasama niyo si So baby. you took me by surprise. Op. Oh yeah. Galing tayo ng trail. Tapos syempre pahinga. Live band. Let's go! And now you're laying next to me. Everything feels like oh yeah. Wanna give you every part of me. I can't believe this is reality. And now you're laying next to me. Everything feels like
Yan, yung mga ganap kagabi. Kantaan lang, tapos kainan. And then that's it. Kasi finigure out pa namin kung paano namin isa-set up lahat. Paano kami mapagkakasya dito. Tignan nyo. Yan. Grabe. Ang ganda ng campsite. Para kang nasa music video ni Taylor Swift. Folklore era. Ganun. Si Moy nandito. Yan. Sama natin. Bawi siya. Lagi si Jerry sinasama namin. Or bawi pala kami sa kanya. Ayan, kapitbahay namin. Sino ba mga kapitbahay namin? Sila Tito Edgar, sila Ate Rose, Sir Den. Ito, bagong kapitbahay, sila Kuya Sherwin. Karating lang nila. Initial review muna tayo sa campsite habang di pa tayo naghihilamos. Or papunta tayo sa Hilamusan. Good siya. As in, kasi malamig, syempre. Napakadaming puno. Pero ang problema mo dito ay yung Starlink nga. Technically mabablock yung signal from the sky. So kailangan mo humanap ng spot na open, no, katulad nun. So yun, medyo open dun. So may Starlink dun sa malapit sa stage. Good morning! Buti wala kang schedule. Yan. Holy weekend. Oh, pahinga muna. Oh, though malakas naman yung signal dito. So yun naman ang so hindi mo na kailangan ng Starlink actually, pero syempre kung mag-work ka, kailangan mo pa rin yun para mas stable yung connection. Hi ate! Good morning! Good morning! Yan, ito yung mga tropahan natin. Budulan sa umaga. Ayan, sila boss team, sila Sir D. Kaya nga nabidyo na. Biglang kapitbahay pa na namin. Yan, Miss Universe yan ha. Matik yan. First time nyo ba dito sa Unplugged? Sa Unplugged first. Kamusta initial impressions? Malamig. Pero hindi lang pantay-pantay lupa. Ang sakit sa likod eh. Hindi lang pantay-pantay, pero masarap. Pero masarap yan. Gumagalaw lang to. Wala namang hangin. Yeah bro, gumagalaw lang oh. Ang weird eh no? Pero kabila hindi. Oh my god. Oy, nadapa! Oy! Eh gusto. Wow! Good job! Wow! Guys, meron din dito, egg hunting event. Yes, correct. Saya. 87 eggs, wow. How many eggs na yan? 7. So 80 pa. 80 more eggs. 80 pa. Ilan na? How many na? I don't know. Go. Wow! Dami na. Si Sander, nakailan na? Talo. Nabutas bro eh. Ay, ito pala, maingay din. Hello. May sinasabi, may problema ka ba sa maingay? Bisita tayo dito. Mountain Junkie. Nag-message ka, kayo ko lang nakita. Yun o, dito. Ito mga residente ng Baguio to. Parang yun na yung libangan din. So, bro Kirk, bakit naka-scotch tape ba yan? Yan, Velcro. Oh, Velcro. Oo nga no. Para hindi siya Para hindi nahatak. Pag bit-bit mo, hindi siya nagkanakalay. Oo, pang mabilisan ng mga transfers, no? Yan, another... Kaya ngayon, kumukuha Yan. akong file sa'yo. Yan, at ako din, kumuha ng file sa'yo. Yan. So yan, another day, another tip from the Lost Boys PH. Yun. So yan, night 2 tayo ngayon dito sa Unplugged. We set up, or nag-set up sila ng shabu-shabu for everyone. Yun sila, sila Brother Jacob, sila Kate, sila Tita, kain na. Hello. Hotpot nga eh. Yung mga babies, oh. Yun o, baby. So yan, so madaming meat at maraming mga options, no? For our shabu goers. Shabu goers ba tawag? Ano? Shabu-shabu goers. Yan, si Doc, syempre. Hello po, Doc. Kamusta naman po ang iyong gabi? Busog na naman. So, ang setup, kanya-kanyang table, of course. Say hi. Hi. Hello. So, itong peso nila, Doc. Yes, meron na kagad. Puno na. Huli-huli, si Khalil. Yan, kuha lang. Hi, tita. Baka kayo, hindi pa kumakain, ha? You need to eat, ha?
Sama-sama lang yung mga tao. Yun ang sinasabi ko, every time na may camp yung Mototesto, feeling mo talaga nasa isang malaking pamilya ka na nagpapasko together. Thankful ako, or kami, siguro yung iba din dito sa Mototesto, nagawa niyang ibalik yung mga ganong klaseng feeling based sa mga memories natin in the past. And siguro, hindi ko ma-explain Technically speaking, hindi ko talaga ma-explain. Siguro, pag nakasama kayo in one of the camps namin, yun na lang talaga makakapagsabi, yun na lang makakapagkwento sa inyo, yun na lang talaga yung makakapag pa-feel sa inyo. So hopefully makasama namin kayo in the future. Morning has broken. So day 3, chill lang talaga kami. Nanood ng NBA sa gitna ng gubat, nagluto at kumain ng masarap na sopas. Follow what happens to Nga pala, maraming salamat sa Lone Rider sa pagpapadala ng Moto10 para ma-review namin. Ginamit namin siya sa last night namin sa Unplug. Sobrang solid at kung may motor ka, must have talaga yung Moto10. even in the darkest times you give me hope. So yun dito na kami sa papunta na ng TPLEX. Dito na namin tatapusin ng aming maikling journey to Mount Ugo. Nag-camp kami ng 4 days, 3 nights sa Unplug. So maraming salamat kay Donna. Ayan, napakasarap ng luto. Jan, hey. Luto din ako. Siyempre sous chef si Jan, hey. Ayan, nagluto rin naman ng aking bebe. At si Moy, palit kay JR. So hanggang sa susunod na Kelly 7 of the Read Series. Maraming salamat. Bye-bye! See you soon! Sumayin nyo nawa ang kapayapaan. Cheers!